Magandang araw mga ka-Starbuzzers. Ating pakinggan ang kwento ng magkababata na sabay na lasing. Ano ang milagrong naganap matapos ang kanilang inuman? Ating pakinggan sa ating Starbuzzer Stories. Tahimik ang gabi nang magkita kami ni Renz. Ang kababata kong matagal ko nang hindi nakakasama. Galing siyang Maynila at bakasyon daw muna sa probinsya. Bitbit niya ang isang bote ng gin at 2 baso. Matagal-tagal din, sabi niya habang binubuksan ang bote. Hindi ko nga in-expect na pupunta ka pa rito. Sagot ko, sabay ngiti. Umupo kami sa lumang upuan sa harap ng bahay. Tanaw ang mga alitaptap sa palayan. Nagsimula ang aming kwentuhan tungkol sa kabataan, sa mga kalokohan noon, at kung paano kami sabay naliligo sa ilog kapag tanghaling tapat. Habang tumatagal, nagiging malalim ang mga usapan. Medyo tipsy na si Renz. At mapapansin mong hindi na maalis ang tingin niya sa akin. Na-miss kita bro, sabi niya. Ha? Loko, sagot ko. Pero may kung anong kilig sa tono niya. Tahimik kami sandali. Naririnig lang namin ang hunin ng kuliglig at hampas ng hangin. Paglingon ko, nakatitig pa rin siya. May kakaibang lambing sa mga mata niya. At hindi yung tipong barkadahan lang. Alam mo, mahina niyang sabi. Nung high school tayo, crush kita. Natawa ako ng mahina. Pero ramdam kong bumilis ang tibok ng puso ko. Laseng ka na, sagot ko. Hindi, sagot niya. Matagal ko nang gusto sabihin yun. Pero natakot ako. Tahimik ulit. Pareho kaming nakatingin sa ilaw ng buwan. Lumapit siya ng bahagya. At ramdam kong mainit ang hininga niya. Walang bugli sa sandaling iyon. Puro katapatan lang. Inabot ko ang kamay niya. At doon ko lang napagtanto na pareho pala naming naramdaman ang matagal nang itinatago. Hindi na namin kailangan ng salita. Isang mahigpit na yakap lang ay sapat na. Isang yakap na parang sagot sa lahat ng tanong ng mga taong nagtagal sa pagtatago, hanggang sa nakatulog kami sa lumang upuan na magkatabi. Kinabukasan, pareho kaming tahimik, pero may kakaibang ginawa sa dibdib. Para bang kahit hindi namin alam kung saan ito patutungo, ay alam naming may totoong nangyari. Isang gabi lang yun. Pero minsang nalasing kami ng aking kababata, ay doon ko naramdaman kung gaano katamis ang katotohanan kapag matagal mo na itong tinatago. 5 taon nang lumipas at marami na ang nagbago. Ako'y nagtatrabaho na sa syudad, tahimik na nabubuhay. Pero minsan, kapag gabi at may halimuyak ng alak sa paligid, ay hindi ko maiwasang maalala si Renz. Isang gabi, habang nasa maliit na cafe ako sa may Cubao, ay may lumapit sa akin. Uy, pamilyar ang boses, parang kilala kita. Pag-angat ng tingin ko ay siya nga, si Renz. Mas matured na siya ngayon. May suot na simpleng polo at yung ngiti niya ay pareho pa rin. Ang tagal nating di nagkita, sabi niya. Akala ko nakalimutan mo na ako. Pero kung sagot, umupo siya sa harap ko. Kape naman ang hawak niya ngayon, hindi alak. Pero pareho pa rin yung init sa pagitan namin. Tahimik kaming sandali, sabay na patawa ng sabay na parang yung dati lang. Naalala mo yung gabing nalasing tayo? Tanong niya. Paano ko makakalimutan, sagot ko.
siya sa akin seryoso. Akala ko ako lang ang nakakaalala. Doon ko naramdaman, hindi lang pala ako yung nagdala ng alaala na yon. Pareho pala naming binuhat sa tahimik na mga taon. Lumipas ang oras at habang nagkukwentuhan kami, ay napansin kong paminsan-minsan ay nagkakatinginan kami ng matagal. Parang sinasabi ng mga mata namin na kung sakaling pwede ulit, sana ngayon na. Habang papalabas kami ng kafe ay umulan ng mahina. Wala kaming payong kaya pareho kaming nabasa. Tumawa si Renz at sa gitna ng ulan ay bigla niya akong niyakap. Yung yakap na matagal ko nang inasam. Hindi ko na palalampasin to, bulong niya. Ngumiti ako sabay sabi, hindi mo na rin kailangang itago. At sa gabing yun, sa ilalim ng ulan, ay hindi na namin kailangang uminom para maging totoo. Sapat na yung katapatan at yung pag-ibig na minsan naming tinagong parang lihim sa bote ng gin. Mula noong gabing nagtagpo kami muli sa ulan, ay hindi na kami muling naghiwalay ni Renz. Hindi naman agad naging madali pero araw-araw ay parang natututo kaming maging totoo. Hindi lang sa isa't isa kundi sa mundo. Lumipas ang ilang linggo. Isang Sabado ng umaga ay nagyaya si Renz. Gusto kong bumalik sa probinsya. Sabay tayo. Medyo kinabahan ako. Doon kasi siyang pamilya niya. At ako ang kabataang minsang pinagkamalang best friend lang niya. Pero tumango pa rin ako. Marahil, oras na para harapin ang katotohanan. Pagdating namin sa baryo ay sinalubong kami ng nanay niya. Renz, ang tagal mo, ito si... Naputol ang salita niya nang makita akong kasama niya. Ngumiti ako ng mahinahon. Tita, ako po yung kababata ni Renz, si Jiro. Tahimik ang paligid. Pero sa gitna ng pananahimik ay marahan akong hinawakan ni Renz sa kamay. Hindi niya tinago, hindi siya natakot. Ma, sabi niya, matagal ko na po siyang gusto. Ngayon ko lang natutunang wag na itong ikaya. Hindi ako makahinga. Parang mabigat at magaan ang pakiramdam ng sabay. Tahimik lang si tita, pero maya-maya ay ngumiti siya. Kahit may bakas ng luha sa mata. Basta kung mahal mo, anak, at kaya mong panindigan, tatanggapin ko. Doon ako tuluyang napaiyak, Kuya Starbuzzer. Hindi ko inasahan na ganun kabilis ako matatanggap. Pero marahil, kapag totoo ang damdamin, kahit ang katahimikan, natutong makinig. Kinagabihan, umupo kami ni Renz sa ilalim ng bituin. Sa parehong upuang pinagtagpuan namin 5 taon na ang nakalipas. Ngayon walang alak, walang pagtatago. Siya at ako lang. Naalala mo dati dito rin tayo? Tanong niya. Oo, pero ngayon hindi na tayo takot. Ngumiti siya sabay sabing, dati nalasing tayo para lang maging totoo. Ngayon gising na tayo at mas totoo pa rin. Hinawakan ko ang kamay niya. Tahimik naming pinanood ang langit. At sa gabing iyon, hindi nalihim ang aming kwento. Minsang ay nalasing kami pero ngayon, kami na ang gising sa pag-ibig na matagal naming tinakasan. Wow, sana all na lang talaga mga ka-Starbuzzers eh. Matapos ang ilang buwan, ay nagpasya kaming lumipat ni Renz sa Maynila. Simple lang ang plano. Magrenta ng maliit na apartment, magtrabaho, at mabuhay ng tahimik. Pero sa totoo lang, pareho kaming kabado. Hindi pa namin alam kung paano mabuhay bilang magkasama. Ang unang gabi namin sa bagong tahanan ay parang kakaibang panaginip. Habang inaayos namin ang mga gamit, tumigil si Renz sa gitna ng kwarto, pawisan at nakangiti.
Alam mo dati pinapangarap ko lang to. Ano? Tanong ko. Yung may sarili tayong lugar at walang kailangang itago. Ngumiti ako at sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay may tahanan ako. Hindi lang bahay kundi piling tao. Habang gabi na pareho kaming napahiga sa iisang kama. Tahimik at ramdam ko ang katawan niya sa tabi ko. Hindi iyon bogli kundi galing sa tiwala at pagmamahal. Renz, mahinahon kong sabi. Salamat sa pagpili sa akin kahit mahirap. Hindi mahirap piliin yung taong kaya kong mahalin ng totoo. Sagot niya, sabay yakap mula sa likod. Sa gabing tahimik ay marahang bumagsak ang ulan sa bubong. Parang himig ng kapayapaan. Sa pagitan ng katahimikan ay ramdam naming pareho na hindi na ito lihim, hindi na ilusyon. Kinabukasan, sabay kaming naghanda para sa trabaho. Habang nagkakape ay nilapitan niya ako at nagbiro. Parang asawa na kita. Ngumiti ako. Di ayos, mag-practice na tayo. At doon nagsimula ang bagong kabanata namin. Hindi perpekto pero totoo. Hindi palaging masaya pero palaging magkasama. Minsang nalasing kami ng aking kababata. Pero ngayon ay gising kaming dalawa sa pag-ibig na pinili naming ipaglaban. Isang taon na mula nang magsimulang tumira sa iisang bubong, sina Renz at Jiro. Maayos naman ang lahat. Tahimik na buhay, simpleng trabaho, at halakakan sa tuwing sabay silang nagluluto o nanonood ng pelikula sa gabi. Pero gaya ng lahat ng pag-ibig may dumarating talagang unos. Isang araw dumating si Brian, ang bagong office mate ni Jiro. Magaan kausap, palabiro, at halatang may gusto sa kanya. Napansin ito ni Renz. Tahimik lang siya, pero ramdam ni Jiro na may malamig sa mga kilos nito pag-uwi. May problema ba? Tanong ni Jiro. Wala, sagot ni Renz pero hindi nakatingin. Kung tungkol kay Brian, kaibigan lang yon. Alam ko, pero natatakot lang akong baka mangyari. Yung dati na hindi ko nasabi agad ang totoo, kaya nawala ka. Doon natahimik si Jiro. Sa halip na mainit na sagutan ay hinawakan niya ang kamay ni Renz at marahang sinabi, wala kang dapat ikatakot. Kasi ngayon, kahit sino pa ang dumating ay ikaw ang uuwian ko. At doon, natunaw ang malamig na pagitan nila. Minsan pala, hindi kailangan ng paliwanag. Sapat na ang paghawak at paninigurong, nandyan ka pa rin. Lumipas ang ilang linggo ay kumalat sa opisina ni Jiro ang chismis na may live-in partner daw siyang lalaki. May mga tumatawa, may mga umiiwas, at may ilan na tahasang nang lalait. Pag-uwi niya ay halos ayaw na niyang lumabas ng kwarto. Pero si Renz marahang lumapit. Hayaan mo sila. Hindi nila alam yung pinili nating tahimik na kaligayahan. Pero Renz, nakakahiya. Hindi nakakahiya ang magmahal. Nakakahiya yung magsinungaling sa sarili. Doon bumuhos ang luha ni Jiro. Hindi sa sakit, kundi sa ginawa ng may kasama sa laban. Isang gabi, habang nakaupo sila sa balkonahe ng kanilang inuupahang bahay, sabay silang uminom ng tsaa. Tahimik pero puno ng pag-unawa. Naalala mo dati kung paano nagsimula lahat? Tanong ni Renz. Oo, isang gabi lang yon, pero doon ko nahanap yung kapayapaan ko. Ngumiti si Renz sabay sabing, akala ko dati lihim lang to. Pero ngayon, pakiramdam ko, yung pag-ibig natin, yun ang pinakatotoong bagay sa mundo. At sa ilalim ng bituin ay nagyakapan silang muli. Hindi para magtago, kundi para ipaalala sa isa't isa na kahit ilang unos ang dumaan, ang pag-ibig na pinili ng gising ay hindi na kailanman matitinag. Minsang nalasing kami ng aking kababata, pero ngayong gising na kami at natutunan naming mahalin ang bawat umagang may katotohanan. Maayos pa din ang relasyon namin ng nanay ni Renz. May mga pagkakataong may nagpaparamdam at gustong asin ang aking pinakamamahal na si Renz. Pero natutunan naming maging totoo sa aming relasyon. Relasyon na kailanman ay hindi ko pinangarap. Sa ngayon ay nagsasama pa din kami at balak naming mag-ampon para may matawag kaming anak.
Pero naisip din naming mag-hire ng surrogate mother para sa aming mga supling. Pero for now, enjoy muna sa aming relasyon at trabaho. Maraming salamat sa pakikinig and more listeners. To Renz and Jiro, ang kwento ninyo ay paalala na minsan hindi kailangang maging perpekto ang simula para maging maganda ang dulo. Hindi lahat ng pagmamahal ay madaling tanggapin ng mundo. Pero kapag pinili ninyong maging totoo, ay doon nagsisimula ang tunay na kalayaan. Ang pag-ibig ninyo ay patunay na kahit may takot, duda o panghuhusga, ang dalawang pusong marunong magtiwala at magpatawad ay kayang bumuo ng sariling tahanan. Kaya alagaan ninyo ang isa't isa, hindi lang sa mga panahong masaya, kundi lalo na sa mga panahong tahimik at mabigat. Huwag ninyong kalimutan kung saan kayo nagsimula. Sa simpleng pagkakaibigan, sa isang gabing puno ng katapatan, at sa tapang na sabihing, ito ako at ito ang mahal ko. Tulad ng alitaptap sa dilim, maliit man ang liwanag ay sapat para ipakita ang daan pabalik sa sarili. Sa huli, ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kasarian, kundi sa kakayahang manatili kahit wala ng dahilan, kundi pagmamahal. Para sa lahat ng tulad ni Renz at Jiro, huwag matakot magmahal ng totoo dahil minsan, isang simpleng gabi lang ang kailangan para magising ang puso sa pag-ibig na walang hanggan. Ako po ang inyong Kuya Starbuzzer. Magandang araw.